Isang gabi, pinulot ni Mara ang lumang manika mula sa baul ng kanyang lola. Mapurol ang mga mata nito, tila may itinatagong lungkot na hindi maipaliwanag. Napansin niyang may mga pulang sinulid na parang sariwang sugat ang mga tahi sa braso at leeg ng manika. Habang binubusisi niya ito, unti-unting tumulo ang maitim na likido mula sa mga tahi. Hindi dugo, kundi aninong dumadaloy na parang usok na malamig. Kumalat ang malamig na dilim sa kanyang palad, gumagapang paitaas sa kanyang braso na parang may buhay. Pinilit niyang bitawan ang manika, ngunit tila ba idinikit siya ng mga anino na hindi niya makita. Napuno ng bulong ang kanyang paligid, pawang mga salitang hindi maintindihan, na para bang mga sumpa. Unti-unti siyang nilamon ng dilim, ramdam ang bigat ng bawat aninong sumisiksik sa kanyang katawan, pinipilit na sumanib. Sa huling sandali, nakita niyang gumapang ang mga anino papasok sa kanyang balat. Isinasara ng pulang sinulid ang sugat na naiwan, parang tahi na hindi na matanggal. Nang sumunod na araw, natagpuan ng kanyang ina si Mara. Nakaupo, walang galaw, at may mga bagong tahi ang balat na tila sariwa. Sa bawat tahi, may aninong sumisilip, nag-aabang ng susunod na bibiktimahin, handang muling dumaloy sa laman.